Men, yung maliliit na bagay na mga ganyan ay minsan lumalaki. Pero hindi ko talaga inakalang aabot kami sa ganitong sitwasyon. Binalita kasi sa amin ni Aling Tessie na nasa critical na kondisyon si Mang Rudy pagdalaw nga namin sa kanila. Hindi raw magising yung mister niya. Sinubukan namin siyang samahan at damayan. Pero pinauwi na lang niya kami dahil ayos naman na kami. Umabot pa nga ang ilang araw na hindi pa rin umuuwi mula sa ospital sila Aling Tessie. Nay, bakit ang dami niyo po niluto? Kasi Tisoy, bibisita ko kila Aling Tessie mamaya sa ospital. Naisip ko dalhan ko siya ng pagkain. Ganun po? Sama po ko. Ay naku, hindi na muna anak. Walang bata doon. At saka uuwi naman ako agad eh. Dito ka muna kay tatay mo ha. O sige po. Pero bati na po kayo ni Aling Tessie, Nay. Magdadala lang naman ako ng pagkain. Ito naman. Nako, nahiya lang yung nanay mo kasi ang totoo niyan, magkaibigan na talaga sila. Naku, konsensya lang kasi ako, Boyet. Ako rin eh. Ano, gusto mo bang ipagmaneho kita? Ay naku, hindi na muna. Mukhang matatagalan pa bago ko gustuhin sumakay sa motor ulit eh. At saka may dala pa akong pansit oh. Kaya baka mag-tricycle na lang ako. At saka di ba may pasok ka rin mamaya? O siya sige. Mag-iingat ka ha. Pagdating ko nga sa ospital ay isang masayang balita ang bungad ni Aling Tessie sa akin. Medyo okay na raw si Mang Rudy at hinihintay na lang na magising ulit. Kanina ay nakausap na niya pero natulog lang ulit. At balak na niyang iuwi ito para doon na lang magpagaling sa bahay nila. Ay naku Lourdes, salamat sa pansit ha. Alam mo naman ang hirap dumiskarte ng maayos ng pagkain dito. Kailangan kasing nakabantay ako lagi. Buti nga naabutan ko yung paggising niya kanina. Walang anuman. Pero meron pa siyang nabanggit sa nakita niya nung gabing yun? Ha? Wala naman. Ang hirap nga makausap ni Rudy. Pero sabi naman ng doktor, normal lang daw yun. Ganun daw talaga kapag pagaling na. Pero gusto mo ba ng tulong ay uwi siya mamaya? Baka hindi mo kayanin na mag-isa ka lang eh. At saka, okay na ba yung binti mo? Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang ha. Huwag kang mahihiya. Naku, salamat talaga ha. Pasensya ka na talaga. Nagpadala kami sa init ng ulo ng gabing yun. Pero kahit papano naman, sa gitna ng lahat ng to, kahit paano may mabuting nadulot yung aksidente, hindi ba? Nagkaayos tayo. Oo nga eh. At saka kung meron man tayong nagawa dati, kalimutan na natin yon ha. Ang importante, ayos na tayong lahat. Ligtas tayo at walang sakit. At saka maiuwi mo na si Rudy. Akala ko talaga dito na magtatapos ang iringan naming magkapitbahay. Ayos na ang lahat. Bati na kami. Pero hindi ko alam, iniuwi pala namin ang gulo. May napansin ako nung binababa namin si Rudy mula sa inerkilang sasakyan. Sa gitna ng mga ususerang mga kapitbahay na nakikisyete sa kaganapan, may isang lalaki na namang nakamasid sa amin sa dulo ng kalsada. Aling Tessie, kilala mo ba yun? Ayun o, yung lalaki doon. Ha? Hindi. Ngayon ko nga lang siya nakita eh. Sino ba yun? At saka bakit siya nakatingin sa atin? Hindi ko nga rin alam eh. Nakita ko na siya dati. Nakikiusyoso din, parang ganito. Ay nako, hindi na lang talaga mga babae ang chismosa eh. Teka sandali, Lourdes. Pupuntahan mo ba? Oo, tatanungin ko lang. Lagi siya nakatingin eh. Papalapit na ako sa di kilalang lalaki na nakasombrero nang may pumigil sa akin. Si Mang Delfin ulit. Umiiling ito at hinahatak ang damit ko. May puwersa na sa kilos niya kaya nabigla ako. Baka sa matinding pag-aalala sa mukha nito. Teka lang, Lourdes. Teka lang, huwag kang lalapit sa kanya. Po, sino po ba yun? Kilala niyo po ba siya?
Walang nakakakilala sa kanya. Iba-iba. Palaging iba. Pero aalamin ko pa. Ano ho yun? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Lourdes, may iba pa siyang pakay. Aalamin ko yon. Basta't mag-iingat kayo ha. At huwag kayong lalapit sa kanya. Ibang pakay? Oo, sige. Sige po. Nilingon ko ulit ang dayo pero wala na siya. Nagmamadali rin si Mang Delfin papunta sa kinakatayuan ng lalaki. Gusto ko nga sanang sumunod at malaman ang nangyayari. Pero nang hingi ng tulong si Aling Tessie dahil ibababa na si Mang Rudy. Lumabas nga si Boyet ng bahay para tulungan kami sa pagbubuhat. Sa pagod kasi ni Mang Rudy sa biyahe, nakatulog na naman ito at ayaw na namang gumising. Matapos kaming tulungan ay bumalik na si Boyet sa bahay para maghanda sa pagpasok na sa bayan. Pero bago siya umalis, sinantabi niya ako kaya sinabi ko ang tungkol sa lalaking nakita ko. Lourdes, okay na ba kayo dito? Uwi muna ako kukunin ko lang yung mga gamit ko. Tsaka papasok na rin ako. Oo, sige, mauna ka na. Samahan ko na lang muna si Aling Tessie dito. Mukhang nagbukas yung sugat niya sa binti sa pwersa sa pagbubuhat kanina eh. O siya sige. Bale, dadaan ko na lang si Tisoy dito. Oo, sige. Dito na lang siguro ko magluluto, ha? Baka kasi hindi pa makakilo si Aling Tessie. Nakakatuwa talaga kayo. Pating na si Mama. Malinis na ba lahat? Yung banyo na lang, mahal. Han, mababad ko pa sa bleach. Comex dapat. Tanggal ang stains at germs. Ate, gigil na gigil kayo sa isa't isa eh. Tapos ngayon, pinagluluto mo pa Ayos ka lang? Parang nakakita ka ng multo Lourdes naman eh. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang tumulong sa pagbubuhat eh. Putlang-putla ako. May nakita kasi ako sa kalsada. Nakita ko na rin siya dati nung araw na munti kayo masagasaan ni Tantan. Nakamasid lang siya dito. Yun ba yung sinasabi mong nakita mo doon sa aksidente? Yung itim na lalaki? Hindi, iba to. Matagal na rin siya binabantayan ni Mang Delfin eh. Magkaaway ata yung dalawang yun. Pati si Mang Delpin may kaaway na ngayon? Hindi ko rin alam, Boyet. Dayo lang siguro. Baka naman magnanakaw yun. Ano, gusto mo i-report ko sa barangay? Para makapagmaman naman yung mga tanod. Oo, sige. Kung may oras ka pa bago ka pumasok. Oo, sige. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi pa tayo, no? Baka kasi mabalitaan niya na bagong uwi si Manong Rudy. Alam mo naman, pag may bagong OFW, di ba? Baka iniisip nun, may pera talaga. O siya, sige na. Sumang-ayon ako sa aking mister dahil may mga ganyan talagang modus kamakailan lang. Kinagabihan, umuwi na rin kami ni Tisoy. Pero hindi nagtagal ay kinailangan ko ring bumalik sa bahay nila Aling Tessie. Nagbilin ako agad kay Tisoy na wag lalabas ng bahay. At mukhang kakailanganin kasi ako ni Aling Tessie. Narinig ko kasi ang paghiyaw nito. Dali-dali akong tumakbo sa kabilang bahay at dinatnang umiiyak si Aling Tessie. At pilit na ginigising si Mang Rudy. Hindi na kasi gumagalaw ang kanyang mister. Tulong! Tulungan niyo ako mga kapitbahay! Lourdes! Aling Tessie, ano nangyari? Hindi na kasi siya humihinga eh. Akala ko natutulog lang si Rudy. Pero wala na. Hindi na siya humihinga. Hindi namin malaman ang gagawin. Humiyaw na rin kami ng tulong sa mga kapitbahay. Nagsilabasan ang iba. Si Manang Feli ay lumapit sa amin. Agad kong binilin ang anak ko dahil bala kong humingi ng tulong at tumawag ng ambulansya. Tisoy anak, dito ka lang ha. Sasamahan ka ni Manang Feli. Kapag dumating si tatay mo, sabihin mo nagpunta ako sa barangay. Opo, Nay. Tatawag na ako ng ambulansya sa barangay ha, Aling Tessie? Para madala agad natin sa ospital si Mang Rudy. Tumawag na lang tayo ng tricycle. Ako na magdadala kay Rudy. Sinubukan na raw ni Manang Feli. Wala daw talaga. Gabi na kasi. Akas ako. Baka may makasalubong tayo. Mas mabilis kung dalawa tayo maghahanap ng paraan.
Sandali lang naman, Aling Tessie. Baka bukas pa yung clinic eh. Susubukan natin. Sa puntong yon ay parehas na kaming natataranta. Hindi alintana ni Aling Tessie ang dumudugo niyang binti at umangkas nga ito. Nagtungo kami sa klinik sa bayan, pero sarado. Wala rin kaming dinatnan sa barangay dahil walang tao. Naghahanap kami ng tricycle na mapapara para kahit paano madala si Mang Rudy sa ospital sa kabilang bayan nang may pumara sa harap namin. Pero nagkagulatan na lang kami dahil lula nito si Boyet. Oh, Lourdes! Sabi ni Manang Peli nagkagulo daw kanina sa bahay. Hindi ko siya maintindihan eh. Basta sinabi niya sa akin na pupunta daw kayo dito. Boyet! Naghahanap kami ng ambulansya o kaya tricycle, kahit ano. Si Rudy kasi. Si Rudy namatay na siya. Wala na kasing oras, Boyet eh. Tulungan mo kaming dalahin si Mang Rudy sa ospital. Teka nga, nakita ko lang siya kanina. Nasa likod ng bahay niyo. Binati pa nga ako kanina eh, kaya naguluhan ako kay Manang Peli kung bakit kayo natataranta. Eh, mukha namang okay daw si Manong Rudy. Ano ka ba naman, Boyet? Hindi kami nagbibiro. Ano ba pinagsasasabi ninyo? Eh, hindi rin po kasi ako nagbibiro. Nagtaka tuloy si Manang Peli kung ano raw yung pinagsisigaw yung dalawa. Eh, ayos naman pala si Mang Rudy. Hindi kami makapaniwala sa sinasabi ni Boyet. Kaya nagmadali talaga kami pa uwi. Laking gulat na lang namin dahil nagsasabi pala sila ng totoo ni Manang Feli. Naabutan naming hindi lang gising si Mang Rudy, pero parang nanumbalik ang lakas nito. Rudy! Naku, Diyos ko! Isa tong himala! Lourdes, tingnan mo! Ayos na talaga si Rudy! Oh, paano nangyari yun? Hindi kaya nagkamali lang tayo ng tingin kanina? Pero, pinulusuhan niyo ho siya, di ba? Ako rin, kinapa ko yung pulusyon niya at wala na talaga yun. Hindi ko nga alam eh. Pero ang importante, ayos na siya. Rudy, ayos ka lang ba talaga? Parang nawala na yung dugo sa mga sugat mo ah. Ano ba nangyari? Isa talaga tong himala. Hindi pa makapagsalita ng maayos si Mang Rudy at panay lang ang ngiti nito. Sa kabila noon, hindi mapaglagyan ang tuwa ni Aling Tessie. Parang nawala ang sakit nito sa sarili niyang binti. Napansin ito agad ni Mang Rudy at tinitigan ng nagdurog ang binti ng asawa. Kapansin-pansin na kumitid ang mga mata nito at kumunot pa ang noo. Nakita niya na nakatingin ako kaya nilihis niya ang tingin sa iba. Nagtaka talaga ako sa kinikilos ni Mang Rudy. At para bang hindi niya alam kung anong ikikilos niya, kaya lalo akong nabahala. Magtatanong pa nga sana ako kung ano talagang nangyari. Pero natabunan ito ng saya ni Aling Tessie at ang pagdiriwang nito. Agad ko namang kinuwento kay Boyet ang mga napansin ko. Walastik talaga kayo ni Aling Tessie. Iniwan niyo na nga ako sa bayan eh. Pasensya ka na, nagulat kasi kami. Hindi talaga kami makapaniwala doon sa sinabi mo. Pero, totoo nga no, nakakatayo na nga siya. Biruin mo yun. Iniwan namin siya, nakaratay sa kama tapos mukha na talaga siyang pumanaw eh. Paano kayong gano'n na naging okay na siya? Ganon ba kami katagal naghanap ng tulong kaya nakarecover siya agad ng ganon? Siguro nga tama si Aling Tessie na may himala talaga. Duda ako dyan eh. May kakaiba talaga dyan kay Mang Rudy. Maniwala ka sa akin. Ay nako Lourdes, may bago ka na naman pagkakaabalahan. Basta, hayaan mo na nga yung mag-asawa na yun. Basta maging masaya na lang tayo kung okay na sila, di ba? Sige na. Hindi talaga ako mapalagay. Masama ang kutob ko sa pangyayari. Masyado kasing kakaiba at masyadong weirdo.